Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa oras sa aming kamatayan. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi mga igsuon ko diha ni Kristo. Welcome diay sir sa tong Bible study. Kalimot kong mutaan na sa mga sa tingaan mo sir. Brother Jerome. Okay, aron na busy mo na huna gani ako. So nga itong isgutan ron, wa pa ni may isguti din pero sa ako mga talk uban na isgutan na nina ko siya. So sa mga live viewers, basig nakadumog na mo. Nindot po nga, madunggan mo balik good kay usahay malain mo po itong lain mo natay madunggan nga mga inputs po sa pag-explain. Na po yung mga dagdag nga information. Murabag kanang computer ba? May mga app dito na say updating ba? Mo update sa. So, atong tunan unsa ning indulhensya? Unsa yang bili ba? Unsa value ani? Anong kinahanglan ta makasabot unsa ning indulhensya? Kadaghanan gyud sa tinuod lang, suma lang sa kuno obserbahan ha. Ambot lang sa ubang lugar. Dinhi lang sa tuang lugar, gamay ra kayo tawo nga nakasabot unsa ning indulhensya. Kasagaran mura ra ganig way pakialam about ani. Palitan ba moingon ko ninyo. Na ko diri iPhone 200. Unya kasabot ka unsay function ana? iPhone 200 grabe na siya ka-advance, pwede himog telescope. Pwede sa himog microscope. Pwede ra gikaray mo check examine sa usay sakit sa mong anak, ano mo sa klase sa virus. Nya mo detect siya ba grabe na siya ka-advance bitaw. So di na ka gasto sa ospital. Kasabot kasi ang function, makasabot sa kasiyahang kaimportante or sa iyahang value. So kabaw kas value sa iyang function, ngayon ko na ko iPhone 200 dire. Maningkamot ka nga makapalit ana dili. Maningkamot kay limang kanindot kay function brand. Natanan high-tech na kayo. So bisan pagmahal tinga na, imo ginatiguman. Kay ang iyahang mga mabuhat applicable man kaayo sa imong life. Magamit man gyud nimo. So imo siyang i-avail. Karon, kung wa ka kasabot sa function na ibutan ta ka ng iPhone 200 nako ako nang ihatag sa tawo nga nagpuyo sa langom. Wa si idea unsa na. So may buhaton niya na. Pwede ilabay, pwede ipadaplin, pwede idukdok. Kay wa sa kay bawo para asa na. So sa simbahan Katoliko, daghan kayong grasya ang gibutang sa Ginoo diha nga nahug siya gipadaplin lang sa daghang mga tao. Kay wa kay bawo na ade na. Nga mo ni function na. Magamit din na nato. So, valuable siya in relation sa salvation. Dili tungod kay mo'y muluwas, kung dili maoy mo erase sa mga silot nga humanagi pasaylo. Mo ni siya kahulugan sa indulhensya. Atong tanawon, unsa nang indulhensya? Bayad sa kastigo temporal. So, unsa man ning kastigo temporal ato ning ining lesson kay ang mga batanon di pud kasabot. Karon panahon lisod na kayo ihatag og seminar. Kay ang Bisaya kinahanglan nimong ining lesson, ang in English kinahanglan na po nimong binisayon. Kinahanglan po yung mga karaan-karaan nga di kay maayo man English. So magkana nagyunduhay mo na siyang bali-balihon, kinahanglan mahimo na kang duha na kalingwahe mong gamiton ba ning istorya nimo. So kastigo meaning punishment, temporary punishment. Mo na siya tangtangon sa indulgence. Dili ni siya forgiveness of sin, kundi pag-erase lang sa humanagi pasaylo nga sala. Nya doon na pa may punishment out of justice. Example, pananglitan, halimbawa. Pananglitan, Brad, nakaguba kas amo ang TV. Naguba ni mo ang TV ba nga flat screen. Nangay kag pasaylo nako. Kristiyano man ta sayon ra kay tanan pasayloon, TV ra gitay naguba. Humas tingali unsa mas bugat pa na nga sa pero TV ra man. Okay, pasaylo ti ka. TV ra na.
Pero wa magpasabot nga di na nimo bayaran. Di pa saylo ka, pero imo gyapon ang bayaran. So muna siya nahug og imuhang temporal punishment katong justice nga kinahanglan nimo tumanon ay buhaton nga mobayad gyud ka. Kinumdum na ko ni sa istorya ni Father Dave Concepcion. Nagda siya sa sakyanan unya nabanggaan siya. Kiat kay nga motor ba nakabangga niya. Nalumping gyud yan sa sakyanan. Yang ginaog, sorry kay sir, makibaw pare siya. Siya okay ra gyud sa hilo naman ti ka. Pero suway kuno pag sorry kuno dia sa lumping tanaw na to maulian ba na. Di maulian no. Kinanglan gyud po na nimong bayaran. Sa hilo na gid ka. So mo na siya natay sa nga nabuhat, mga itag pasaylos Ginoo, pasayloon kas Ginoo. Pero kinanglan siya bayaran kay ang Ginoo hustisya. Way bisag gamay nga sa nga dili mabayran atubangan sa Ginoo. Wa may matago sa Ginoo. Perfect justice, absolute justice. Bayaran gyud tanan. Karon, namatay ang tao. Sampo lang, wa maningon nga mayrag mga matay ta, lahi po na siya. Mamatay man gyud ta. Namatay ta for example. Pagkamatay na to, naluwas ta kay nakahinulsol mata. Nangapangay tagpasaylo, nakakumpisal ta or nag perfect act of contrition ta nga nangay gitag pasaylo sa Ginoo, napasaylo ka. Makasunod ka sa langit diretso di. Dili kinahanglan pa kanang nimong bayran ang imuhang sa nga human nagipasaylo asa man sa purgatorio. So, masgutan gining purgatorio basta magisgutan indulhensya. Imposible yun din misgutan. Nahu, wa pa ta kaisgut og purgatorio dai diri no, dapat na connect ning duha. Sige lang, ako lang po nang isgutan kapil lang purgatorio na lang. So kung human na adto kas purgatorio mobayad kasi mo sa ang kanang purgatorio for everyone's information, kinapoy wa kasabot nagtuog mura na siya og kanang examination ba. Dili na examination ang purgatorio nga kumahagbong ka dito maimpierno pa ka. Wala na nay hagbong-hagbong diha. Ang tanan nga nasa impierno sure na nga malangit. Temporal punishment na lang na ang naa diha. Gilimpyuhan ba? Murabag musuod ka sa balay na mo, bisag ordinaryo nga balay, musuod ka dito, nya hugaw kay ka, nakalapok ka, mangimatiis sa kasgawas. Pero amigo man ta sure na ka nga musuod. Mo na siya reconciled naman sila sa Ginoo, amigo naman sila sa Ginoo. Sure na silang malangit, pero mubayad lang gihapon ka, manghugas lang gihapon. Kay way bisag gamay nga sa makasuod sa Bag-ong Jerusalem na nas pinadayag kapitulo 21 bersikulo 27. Way bisag gamay nga sa makasuod sa langit. So doon na di ay gamay nga sa nya kanang mga saa gawas nga di na makasuod bisag napasaylo na wa puy sa nga dili bayran. Bayran gyud tanan. So mo nang purgatorio. Unya kung mo-avail ka sa kaning gitawag na to indulgence or indulhensya, grasya ni Ginoo nga gihatag sa simbahan nga mabayaran nimo ang imong purgatorio bisag naa pa ka diri. Buhi pa ka ba? So kung duha man ni kaklaseng indulhensya, atong isgutan ron sa ning duha. So kung ma-avail na nimo, imbes mo purgatorio ka, dili na. Diri na nimo mabayaran. Yang anong maghuwat pa man ka dito sunod nga pwede magdiri. Tanawa, kini ra bang kasakit sa purgatorio pumpas mga doktor sa simbahan? May ganing doktor dili ni kanang mananambal. Ni doktor but pasabot anang pulong doktor magtutudlo. Mawitan nang sa eskwelahan natay doktor. Karang manambal kag sakit di na doktor. May tawagan na. Physician. Physician na siya. Ito naman na anda tawag og doktor. Sige, doktor na lang sad. Pandayon na lang. So magtutudlo sa simbahan, daghan kinang ingon nga ang pinakagamay nga kasakit sa purgatorio mas labaw pa kaysa tanang kasakit sa kalibutan tapukon. Lalimang ka na. Unsa nakasakit ang purgatorio? Nga ang pinakagamay dito, labaw pa sa tanang kasakit sa kalibutan tapukon. Yung maghuwat pa ka mo adto ka mo bayad dito, rin na lang diri. So munang maniguro ta nga diri mabayran nato ning mga kastigo temporal bisag nakakumpisal na ta mo abil ra sa indulgence. Maniguro ta dili ning purgatorio na nato adwaton nga moadto ta dito kay perting sakita de na istorya ni ato lang isgutan ba agig sambingay. De istorya sa usa ka tawo nga talimatyon hapit na mamatay ba. So wa pa siya mamatay nagpakita yung anghel niya. Gingnan siya ang anghel nga brother gitagaan kas Ginoo duha ka choices. Sa di pa ka mamatay. Usog na murag
Na kay pili-pilian ba asa man ning duha. So sa may pilian ako, magpadayon kang masakit duha ka tuig. Unya human ana after sa 2 years nga magpadayon kang masakit, magagwanta nimong sakit ron. Malangit ka diretso di na ka moagi purgatorio. Mo na first choice nimo. Ikaduha nga choice nimo. Mamatay ka karon, mapurgatorio ka 15 minutos. Asa may pilion nimo ana? Siya po excited kay siya. So ako ari ko sa purgatorio nga 15 minutos. Kapoy kini akong sakit, niya tiwasan pa ninyong duha ka tuig pang dugang. So, anak ko 15 minutos lang ang purgatorio mo yang ipili. Pili istorya namatay siya. Unya adto siya sa purgatorio. Pag abot niya sa purgatorio, reklamo sa siyang anghel. Siya giilad mo kunin mo anghel man ka. Nabay anghel mamaka. Ngunit ang anghel kaingon mo kang giilad ti ka. Ingon ka 15 minutos ra ko dinhi sa purgatorio. 80 nam lagi ko katuig dinhi. Ingon yang anghel, pataka lang ka. Init pa gani mong lawas. Ang imong pateng lawas init pa. O pag gani mo bugnaw. Meaning parte wa pay 2 minutos gikan sa imong pagkamatay. Niyang pamatay mura nag 80 ka tuig. Inana kang ngilngig ang kasakit sa purgatorio. Mao bitaw nga ang pinakadako nga act of mercy, the greatest among all works of mercy, kay ba magunsa? O makibagunsa? Nindot sa nga nangatin mo ron, kay kung kaybaw na mo, awa na ko'y gamit. The greatest among all works of mercy is praying for the souls in purgatory. Kano man, greatest man ang ilang pain. Munimba ka nimo, siguro hagyon nga nagpamisa sa ka. Or kabahin siya sa imong intention, ang mga kalag sa purgatorio. Mas may pag magpamisa ka, kilala ko ng pamisa. Mukaon, magani ka, mag-Starbucks, magani ka, balik City Sintos. Pamisa, di kang pamisa. Gamay ra kayo nastanan. So, kabahin siya kanunay sa itong intention. Daghan man ng mga works of mercy, di ba? Una, duham ni ka classification. Corporal o spiritual. So, unsam ning corporal works of mercy. Kaning tanan nga gikinahanglan sa tao physical. Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick, visit the prisoner, bury the dead. Muna yung mga corporal works of mercy. Yung mga spiritual works of mercy, kaning may murago kita kay ba? Instruct the ignorant. Nagtudlo ka nga ito sa mga wakay ba? Imong anak o imong itudloan, kaubahin na siya sa spiritual works of mercy. Admonish sinners na kay kailang nga makasasa or na kay gibuhat nga makapahinulsol sa mga nagbuhat og sa bahin na sa spiritual works of mercy. Admonish sinners. Dayon kining counsel the doubtful. Nagduduha ba sa Ginoo, tinuod ba ni Ginoo, nagduduha og insakto ba ning simbahan Katoliko, imo siyang gi-counsel, nakabuhat kag spiritual works of mercy. Dayon ikaw pat comfort the afflicted. Paghupay sa mga nag-uol. Nagkailang nga nawag tangag trabaho, nahagbog sa exam, ay mong gitreat. Gisuroy-suroy nimo adto sa dito sa kuana Siargao. So nakabuhat kag spiritual works of mercy. Dayon bear wrongs patiently. Forgive offenses. Forgive offenses. Imong pasayloon tong mga nakasala nimo. Kabahin na sa spiritual works of mercy. Dayon bear wrongs patiently. Bear B-E-A-R. Muagwanta ka og mga sayop pa. Na kay trabahante diha nga badlungon. Ay mo ginambadlungon. Pero imo siya nga gwantahon. Pero makaguba na siya sa muhang negosyo, tangtangan na. Hindi na ni magwanta. Wala mo ni mo function ng tarong dire. Madami sa mga uban. So, kinanglan po siya prudence. Pero, in case, dili sa ingon ana nga sitwasyon, lahi nga case, na kay mga amigo nga magsultig bati about nimo. Ay mong agwantahon, amigo gyapon nimong tan-aw nila. Tagaan gyapon nimo sudan kung maghikay kasi nyo ha. Butang nga lang nimo gamay alakitran o 1 2 3. Ade, luan. Di may luan. So mo na siya, bear wrongs patiently. And the greatest among these
nga mga works of mercy, kining pray for the living and the dead. Pag-ampo, labi na alang sa mga nangamatay, mga nasa purgatorio ba? Muna greatest. Pero kay baho ba mo? Maratani si Lance. Alam nyo ba? Itama na sa mga vlogger. Alam nyo ba na kapag nag-avail ka ng indulgence at inalay mo yan para sa mga nasa purgatorio, maa-apply yan sa kanila. So, mo-avail kag indulgence, imong gi-offer para ni sa soul sa akong apuhan, sa akong nakigihatagan o offering para ana, ma-avail na nila. Mahawa sila sa purgatorio. Muna'y greatest among all works of mercy. Kanya, mo-avail kag indulgence, di. Mo-avail kita. Ganina, ako nitong gi-define sa ning indulgence. Bayad sa kastigo temporal. Okay? Pero kung basahon ng Catechism of the Catholic Church, gi-define po dere sa 1471 sa Catechism of the Catholic Church. Ingon dere, an indulgence, moro na sa akong gisulti, ako lang ning gibasa for the sake of affirmation. Nagikan is Catechism, dili niya to arang definition. An indulgence is a remission before God of the temporal punishment due to sins whose guilt has already been forgiven, which the faithful Christian who is duly disposed gains under certain prescribed conditions through the action of the Church, which, as the minister of redemption, dispenses and applies with authority the treasury of the satisfaction of Christ and the saints. So, muna siya ang gisulti diri nga kahulugan sa indulgence. Yan, napaisumpay diri, duha ni kaklase, partial o plenary. Unsa man ning partial indulgence, doon na lang siya a certain amount of time. Nga, example, murabag, imbes sa mapurgatorio kag 20 ka tuig, mabayran nimo ang katunga, napuo na lang katuig. Muna yung partial. Kining plenary indulgence, kinatibuk-an yun. How as yun ka sa purgatorio? Unya, alam nyo ba, balik na po itong pinalans, nga pwede ninyong ma-avail, bisag na pa ka din So kung maka-avail ka og plenary indulgence, sawa pa ka mamatay, automatic musutoy ka sa langit. Di na mo agig purgatorio. Kaya nakakuha mag plenary indulgence. Yung kibaw ba mong sayon ra gani kuhaon? Dili. Dili siya tantong sayon. Ang iyang mga actions, sayon ra himuon. Ang lisod din ring nga part, kining disposition of the heart. Ano bang asa ang level sa imong spirituality ba? Mo ni lisod. Ato nang tukion tataon. Sa Fundamentals of the Catholic Dogma, ingon diri paragraph 3, section 3, chapter 2, indulgences are the extra sacramental remission of the temporal punishment due to sin, which remains after the guilt and eternal punishment have been forgiven. So, extra sacramental. Kay, basically, ang tanang grasya, gikan din sa sacraments. Gikan sa sacraments. Kanang bunyag, for example. Inighumag bunyag sa tao. Papas tanang sa, papas punta ng silot. So, appeal ang punishment o ang forgiveness, gihatag sa kung bunyagan. Nabito may silingan sa una nga, sa dahin niyang kamatay, diha pa sa gibunyagan. Huwag siya mabunyagi. Niyang kamatyon na, diha pa na bunyagan. Ako may nagbantay ito niya, kung sa'yo kinimurong duda ko, ako tinggal hinungdan na matay itong dawana. O ko bantay bang nahurot yung oxygen. Nahurot. Ga-oxygen naman. Di ba nakabantay ko eh. Namatay na gito siya. Ingon siya, pag dahil niyang bunyag, no, hapit naman siya matay. Iyaming gisungog mo niya kami tanang nagbantay niya. Siya ka mo, alkansay mo na ko. Huwag pa mo siguro malangit. Huwag pa siguro madugay mo sa purgatorio. Ako, masutoy na ko sa langit. Babay na lang ninyo. Gibunyagan siya ni Monsignor Binghay. Namatay na po si Monsignor Binghay. So, kuyawan ni Luta, tohan na, no? Tungod kay ang sakramento, mupapa siya sa tanan. Labi na ng sakramentos bunyag. Pero ang sakramento sa kumpisal, mupapa siya sa, mupasaylo siya sa sala. Mupasaylo niya kaning bunyag, kausaram ta bunyagan. Kumanta mabunyagi, masigi punta ka sa napod. Mumpisal ka o mapasaylo ka. Pero imong itong bayaran. Huwag man na appeal sa
Confession nga mabayran ang kastigo temporal. So dinhi ka mo makakita nga importante ang indulgence, valuable. Okay, di na nata maghuwat mo adto pag purgatorio, sa nang purgatorio timnan sa kita. Basta di pa di ay ato sa nang klarohon, lakbitan lang ako gamay. Kay daghan kong mga pinangga na to, di man pud muuyon anang purgatorio. Kabantay mo. Usam nis paborito kay atakihon labi na sa mga dili Katoliko. Ngayon din sila, di man na tinuod ang purgatorio. Ngano man di na tinuod ang purgatorio, Brad? Kay di na mabasa sa Biblia. Ikaw pod nga Katoliko nga murag iro-iro sa taxi. Yango-yango ra ta bitaw no, di man ta mabasa sa Biblia. Mabasa ha, gikan sa Genesis padung sa Revelation, nabay purgatorio diha. Mo na sa kagulo bitaw no, wala bitaw no. Pero sumara na nila wa ko no. Ang tinuod na nga naagyo na sa Biblia. Walang panganli nga morning dapita purgatorio ni. Gidescribe ang maong dapit. Gidescribe wa panganli. Pero kay wa pa man nganli nagpasabot nga wa. Una. Sawa pa ni hatagig ngalan ang Pilipinas, wala din nimo tungha. Wala din nimo exist, sawa pa ni hatagig ngalan. Naanadaan, di ba? Dili ang paghatag og ngalan mo ay nakapa-exist. Naanadaan ang maong dapit, usa sa ginganlan. Kay laim sa kayong ngalanan sa nanimong wa ni exist. So naa na gina siya, usa siya gihatagan og ngalan. So naa sa Biblia daan. Nya na itong mga pinangga kay mangitang yung word for word. Adi niya nang kanang interpretation. Aray is word for word. Ngitang yung word for word. Naalagay na sa Mateo 24:15 nga, read and understand. Bumasa ka mo sumabot. Ang Ginoo na mismo yung nagtudlo, ayaw ng word for word. Mubasa gani kasabta. Ngita gyapon sila word for word. Sige na lang. Ato na lang ning sakyan. Granting without admitting. Uyon-uyonan sa way pagtugot ba? Uyon-uyonan lang na to. Kay word for word, mungkin lang ipangita. Bisan sa ilahang Rome principle nga word for word. Kung atong sakyan, naagi pun tayo kahatag. Dili pun sila kalusot sa kasang iriyaha. Ato ning gigamit, dili tungod kay nanudlo ang simbahan nga kining bersikuluha mo yung nagpasabot sa dapit nga purgatorio. Ato ning gigamit karon paghatag lang og kana bang answer, response sa ilang demand nga word for word. Bisag word for word, naagya po yung mabasa nga purgatorio. O, di man na to, kanang purgatorio, Espanyol man na. So, kung adto kag Bisaya nga Biblia, di ka kita purgatorio. English nga Biblia, di sa kita. Wa man sad na hubara. Pero sa Spanish nga Bible, kanang La Sagrada Biblia, Espanyol. 1 Pedro 3:19. 19 kay Spanish man. Bisag sige absent sa Spanish ba. So 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 19. Unsa may giingon diha? Ako lang i-shortcut ha kay taas mo sud. El Espíritu de Cristo provoca de nuevo la fabricación del arca. El Padre se entiende por espíritus las almas y por cárcel el purgatorio. Nay purgatorio wala. Naakay. 1 Pedro 3:19. Wa lang ta kay bawangan na adi ay. Unya kini pong kadaghanan sa mga sakop sa mga lain sikta, sakop sa born again, sakop sa mga sabadista. Kadaghanan na nila mga biktima rasad. Mga inosente nga nabiktima sa sayop nga panudlo sa pastor. Biktima rasad. Nya aton lang ni silang tabangan nga makasabot sa sila. Kung mag-una tas to ang kaugalingon nga sa itong balay o sa itong mga kaila. Mulig-on sa ba itong mga kaubanan Katoliko. So mga biktima rin na tanan. Nga, makatabang ta kung nagtuon ta. So na word for word purgatorio mabasa. Pero dili na maoy gitawag og purgatorio nga dapit sa simbahan. Pang word for word lang to nga verse ba. Ang gipasabot gyud sa simbahan nga teksto nga nagtudlo unsa ning purgatorio kanang 1 Corinto kapitulo 3. Okay? 1 Corinto kapitulo 3 bersikulo 9 hangtod 15. Kung mo nang basahon diha. Doon ay gi-describe diha nga kalayo fire. Nga musunog siya sa imong mga kalapasan. Meaning katong imong mga sala ba nga kinanglan bayaran musunog ning kalayuha.
musunog. Pero human ka masunog, maluwas ka. Sama ra nga nakalatas ka sa kalayo. Word for word nagisulti dia kalayo. Karon mangutahan natas tong kaugalingon. Pwede ba nga kanang kalayo ha, impierno? Nabi impierno nga mo purify? Silot naman ng impierno eternal. Di na impierno, di ba? Pwede ba langit na? O di sa na langit, kaya ang langit reward naman sa to eternal. Di man to purification stage. So unsa may nganan nyo ana? Bahala mo kung sa inyong ingan, basta sigurado ta, nagkasinabot na ta, nga kining dapita na ani, dili langit, di sa impierno, nga mo purify, musunog sa mga kastigo temporal. Kita mga Katoliko, ang tawag na to ana, purgatorio. Bahala na mo rin lang siktaon sa tawag nyo ana, basta naan ang dapita. Okay, ilang common nga argumento, kung mingon, oy, nagbasa ni Mos Mateo 25, 31 hangtod 44, sa adlaw, sa paghukom, duha raman kadapit ang padulngan, langit ra mag-impierno, asa man dihang purgatorio? Namuan naman sila. Kasayon na, rin ng tubago ng klasya sa argumento. Alangan, ang gisgutan niya, final judgment, meaning, nagdetermine sa eternal destiny. Sa matag-usa, langit ra gyud og impierno ang eternal, kay kanang purgatorio di man na eternal. Temporal man na. Wala na nila masabti. Muna nga, diyan dapita hungaw na kayo ang ilang argumento. Pero ato ning gitun-ana dili aron nga manginsulto tag laing sikta. Dili na mo itong tuyo. Ato ning gitun-an unang-una aron kita nga nakasabot sa atong pagtuo, mas mubuhat ta, mas mubansay ta, mas mo practice ba? Kung kasabot ka, palitan basketball player ka. Kung nakasabot ka, unsa ka importante ang training sa hangin, mag-train yung para hangin, jogging yung sa kadihag mga core trainings ni mo diha. Kaya sabot maka sa importante. So mo sadya, mubuhat ka kaya nakasabot ka sa mga buluhaton sa pagtuo. Mo na first goal. Ikaduha na lang ng atong tudluan ang mga tuwa sa sayop nga pagtuo. Kaya kinahanglan sa sila tudluan. Appeal biya niya sa works of mercy. Instruct the ignorant. Ang Ginoo ba? Sa dihang nagisgot siya may tungod sa paghukom. Basahan ninyo inyong balay, nigulin ninyo. Mateo Kapitulo 25. Diretso na lang mo verse 31 hangtod 44. Pwede pong apilo ninyo basa ng Mateo Kapitulo 24. Nagisgot na sa katapusan panghitabo niya. Ang 25, nagisgot siya sa final judgment. Niya, ang Ginoo, pag-judge niya sa final judgment, unsa may gigamit niya nga barometer? Unsa may gigamit niyang sukdanan ba? Aron hukman ang tao? Unsa gigamit niyang sukdanan? Naghisgot siya sa mga works of mercy. Siya, gigutom ko, pero inyo kong gipasnacks. Gipakaon di ay. Giyuhaw ko, inyo kong gipainom. Kubo ko inyo kong gasininaan. Yung katong mga wakabuhat, anak. Diri mo eskwela. Kamang mga kanding. Kaldiritahon mo. Napod kaldirita. Ganahin sa tanas ang kaldirita, mo ni paborito niyang sudan. Ang mga kanding, aris wala. Ang mga karniro, aris ha? Too. So, ang gigamit sa Ginoo pagbahay na to, ang ilang gibuhat nga works of mercy. Sa ito'y greatest sa tanang works of mercy? Pag-ampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Ma-apply po na nimo sa imong self. Mabil ka og plenary indulgence. Nagbuhat sa works of mercy towards yourself. Laim sa kayo. Magsikag na huna nga maluwas ang uban. Imong kaugalingon. Unsan mo lang dahi. Di lang din ani mo paningkamutan. Gani, ang pinaka-importante yun nga unahon ni mo paningkamot maluwas, hindi mo yung kaugalingon. Kung ano ka, di ba ito selfish, brad? Selfish ka. Pero muna gitawag ni St. Francis o balaan nga pagka-selfish. Holy selfishness. Anong holy man? Kay mo St. Francis, when you sanctify yourself, you will sanctify society. So kanang sige gunahuna nga uinta may tag mabuutan sila, may tag maluwas po sila. Mo follow ra na kung unahon nimo pag-usab ang imong kaugalingon.
Yung St. Francis, unahan lang mo self mo, follow ra lagi na. Kay kung mo sila unahon, ang may tabo, why maluwas? Wa may mausab, makausab ka ng laing tao? Di Ay mo mausab, ang imong kaugalingon. So kung ni-avail ka ng mga grasyas, Ginoo gihatag simbahan, labi na ning indulhensya, ikay unang ni-avail, mo follow ra sad ng uban nga maka-avail sad sila. Labi na kining mga naas purgatorio nga to ang mga minahal sa kinabuhi o bisag di na to mga kaila. So muna greatest among all works of mercy. Unya kini ding pagbuhat sa mga works of mercy, sukdanan ni Ginoo nga hukman ta. Nya wa kay abil-abil sa indulgence. Wa ka mo buhat sa mga buluhaton nga makahatag og indulhensya. Nig-abot nimo sa tubangan sa Ginoo, sa may tan-aw sa Ginoo nimo, magising-ising Ginoo. Mga siya ay okay ra man ka kay kuan man ka kanang wa man ka mo buhat atong mga makahatag og indulgence nga grasya gihatag nako simbahan. Medyo nakikulang. Butan-butan na biyon ta ka. Butan-butan na unta. May birno pag yun ka di malasa eh. Nagyun kay kulang. So di ni siya ibutang ta sama sa mga sacraments ang iyang point of necessity, but it is necessary in the moral sense. Necessary in the moral sense kining indulgence. Nganong necessary siya in the moral sense? Lagi mo sukdan sa Ginoo paghukom na to, unsay mga maayo tong gibuhat. Nya ang pinakamaayo kini mga pag-avail og indulgence para sa mga naas purgatorio. Mong ni pinakalabaw sa tanang works of mercy. Labaw pa nis nagpakaon kag gigutom. Nganong labaw man? Imagine na, unsa ka grabe ang sakit sa purgatorio tong gisgutan kanina. Nga katong nay namatay nga wa pay 2 minutos, ang iyang pamatay mura nag 80 ka tuig sa ritong isunog. Unya imo nang kitabangan, nag-avail kag indulgence, gi-offer mo para sa purgatorio. Layo ra kay distansya ang pagpakaon o gigutom ana. May pinakalabaw sa na. Nya wa kay gibuhat ngayon ani, wa kay pakialam. Ang Ginoo nay bahala unsaon kaniya paghukom. Murag ang Ginoo di tingali makasmile nig atubangay ninyo do. Kay in the moral sense, wa man ka magtuman sa imong katungdanan. Kaya kita mga Kristiyanos, doon na tayo katungdanan. Doon na tayo duty. Di tayo sakay na mga modern nga ideology ron, mga bag-o nga klases pangunahuna ba? Karon katag naman kayo ni, ang mga ginikanan, dili obligasyon sa anak. Kapantay man na? Daghang kayo ngayon na istorya ron? Di, are good mo driving, may ganang pagtawag kung palinyahon, ganin mo niya, panglunito ni mo ba? Di yan kagikanan ang pagtulunan. Kasi may nagtulong niyo. Kasi asam kuno ka mangita o any verse or any in the teachings of the traditions of the church nga nag-imply, at least nag-imply lang, nga ang ginikanan dili obligasyon sa anak. Gitudlo na ni Kristo? Wa magtudlo sa Kristo. Ang gitudlo ni Kristo, obligasyon na to, tanang tao. Obligasyon gini mong laing tao, saan lagyan ang ginikanan ni mo? Nga obligasyon, mayroon sa Kristo, gigutom ko, inyo kong gipakaon. Ang inyong gibuhat sa labing ubos, gibuhat ninyo din hinako. So, ang pagtulunan ni Kristo, ang tanang tao, under sa itong obligation. Of course, naman ay hierarchy of charity. Nanay hierarchy. Lisod mo sa kay Brad, mo palit kag tambal sa imong silingan nga nasakit. Ng imong anak nga nasakit, wa ka mo palit og una. So, mag-una ka sa inyong balay. Ayaw sa pagpangitag tabangonon sa layo, nya naas ninyo hundool, wa ka katabang. Matikbasan kasi mo mga parente. Kasi mananghatag kag bugas ito sa layo, kami riway gikaon. So magsilos mo na sila. So mag-una ka, imong asawa, imong bana, imong mga anak. Muna yung hierarchy sa works of charity. Sa atong pagbuhat o mga works of mercy. May pamisa ni mo unahon, ito ni mo hunahuna, itong tanan ni mo hunahunaan nga parinting na matay. Sunod, para sa imong pamisa ba? Mga amigo na po ni mong nangamatay. So mga amigo na po nangamatay. Huwag po ni mga matay sila eh. Kaning kontra ni mong nangamatay. Pilon sa mong kontra ni mong nangamatay. So, obligasyon na siya na ito, kinintan ng tao. Niya ito mga pinangga nga di katoliko, inigsupak nila aning pagtulunan may tungod sa indulhensya, itong gibasa ganina sa katikisim, mura po ni sila korek paminahon. Murag sakto ba kay mo gamit man po og Biblia? Kini ko mga laing sikta, Brad, ako na yung gisulti nila diri. Mura ni sila mga MCWD. Sa mga MCWD. Murag korek, wrong di ay. Murag korek ba wrong di ay. Di ba mina, murag korek eh, gamit pag Biblia.
So ang pagkaana sa sakto, mailhan dili tungod lang kay ni gamit kag Biblia, gamit kag bersikulo. Di na mo'y basihanan alone. Para makaingon kay sakto dyan yung gisulti kay nagkukot-quote sa teksto. Di na mo'y naginusaran basihanan. Nga naman, pwede magsayop yung interpretation. Yang yawa, kamao sa dana. Mugamit sa nagteksto ang Biblia, Kung naaman tingali nagpuyo ron sa kalibutan nga sweeto kayo sa Bible, walain ang yawa. Pati ginaswito sa Bible, kay bright ang yawa. Memoryado na niya tanan diha, binakinanglag maestro. Memorize sa mukutsan na, giyon sa pagtintal si yawa si Kristo. Mateo Kapitulo 4. Nikutlo og Salmo 91. Ingong yawa ambak dialo nik ambak nimo puli ka maunsa kay sapnayon sa anghel mo mga tiil bisag usa ka bukog nimo ang mabali. Psalm 91 man na. Gikutlo si yawa. Kumao sa yawa na. So nang dita palipat, abi kay mo gamit-gamit og verse. Sakto na dayon. So atong tanawag sakto ba ilang sabot. Mo gamit sila teksto. Usa silang gamiton kining Proverbs chapter 10 verse 12. Aron nga pagpakita nga sayop kunuhay kining pagtulon-an sa Katoliko mahitungod sa indulhensya. Proverbs chapter 10 verse 12. Ingon dire. Sabi ni Saya, ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Ang gugma ba mo pasaylo? So Ginoo na higugma man nato nya si Kristo na higugma man nga kanang John 3:16 paborito man nila binang mga born again. For God so loved the world, He gave us His only Son. Memorize mo na kanta. Jesus Christ, our Savior. Ibasin na sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but will have eternal life. So mutuo lang ka ni Kristo, nga may gugma siya nimo, nagpagkamatay siya alam nimo, malangit na kawa ay kaning kinahanglan pag-indulhensya. Uy, purgatory-purgatoryo. Mga ministeriya sa itong mga pinangga. Mura po sakto, pinahon, no? Ang gugma mo pasaylo sa tanang kalapasan. Okay, ilam ang gibarugan ang Ginoo gugma. Diha ka malipat. Nga naman, tinuod mo guna. Nga Ginoo gugma. So kung makadungog ka og kanang mga kailakit, na mo'y kaila nga mangililad. Ano mga scammer ba? Para makascam na sila, di na sila maghisgot og puro sayop, puro bakat. Mugamit sad og tinuod. Nya 1% ray bakak dito ra ka nalipat na hurot imong bank account. Hurot. 1% ray bakak. Shot kastaro. Gamay kayong sudanan ba? So mo nga pag-ingon nga ginugugma la tinuod man gud. Ingon diri ang gugma mo pasaylo sa nang kalapasan. Saon pa man ni paghimong kinahanglan ng indulhensya wala na. Atong sabton ha. Tanaw ang giingon nga ang Ginoo gugma. Di na to kalimtan bisag sakto na. Di na to kalimtan ng Ginoo hustisya sad. Justice sad. Kano man kay ang pagkagugma nagpasabot nga tangtangan nimo justice ang Ginoo. Pananglitan ba ikaw amahan ka? Nahigugma ka sa imong anak. Nahigugma juga pagayo. Karon ang imong anak nagkiat balay, nagpapadlong. Tingnan mo ay mo pagkiat ha kay mabuak nang gipalit nako dihang bag-o nga aquarium. Adidto no naglabay-labay sa aquarium mo bula. Nabuak ang aquarium. Pagkabuak sa aquarium, unsa may bato ni imong anak? Imong gising-isihan sa ninduta may kinabuak ni mga aquarium. Pagkiat pa pila pa ring TV, napay ko anay computer, pila pod. Mo anak ka? Kasabaan nimo imong istoryahan. Og di pa gani madag istorya sa sunod niya sipyat. Kapina nagamay kusi. Kapina nagamay latigo. Pero istoryahan sa nimo na. Kana may bata nga madarag istorya. Pero imo gisang-gis kasabaan. Sa diyang nangasaba kaniya natantang ba imong pagkamahigugmaon nga man? Napruibahan ni nunog samot. So ang katong gibuhat nga mo sing kasabaan justice to kay nakasahap siya. Justice to. So ang imong pagpangasaba niya again atong nasabtan wa makatangtang sa gugma. Nakapapruweba hinog samot. Muna ingon ni St. Thomas, the justice of God is mercy, and His mercy is just.
Ang gugma sa Ginoo, hustisya, ug ang iyang hustisya, gugma. Wa ni magsumpaki ning duha. Wa ni magkasumpaki. So kay hustisya man ang Ginoo, bisan pag gipasaylo na ka, tinuod ning ingon nga gugma mo pasaylo, wa magpasabot nga dili pabayaran, dili mo badlong, dili mo kastigo. Kay hustisya man Ginoo. So di na lang masabtan na to nga sayop ang interpretation sa to mga pinangga. Kay kining teksto nga ilang gikutlo dili man isupak sa simbahang Katoliko. Atuar man gihapon ning teksto. Ang supak ang ilahang wrong interpretation. Mao bitaw nga kanang personal interpretation likado kay na naisgutan ni nato sa tong first topic dire. Kung nagisgot ang Bible, tradition and magisterium, dili pwede personal interpretation. Kinahanglan mo base ta sa interpretation sa authority nga gihatag ni Kristo. Na may mga teksto nga sayon kay sabton nga wa ta manginahanglan doktor para motudlo na tuon sana. Ngiyon di ayaw pangawat. Mano ko lang maglibog ko. Saon kining ayaw pangawat no? Sayon na sabton ngita pag mo explain na. So kana pwede ra nimo na masabtan diretso. Pero kanang sa ubang bahin dia personal interpretation tanan nagkaguliyang tanan ang resulta magkaguliyang ni kahuman. Kanawa tagay ko kanang 5 ka protestante, 5 ka buok, lain-lain sikta ba? Bisag na mga kaila ni mo, example lang ni ba? Born Again, Sabadista, INC, Mormons, Jehovah's Witness, kanang lain-lain, 5. Pabasahan nagbiblia. Unya, pamutan-aon sa isabot nila. 99.9% skin germ protection. Di sila parihag interpretation. Ang resulta, samot kadaghan. Bisag pare sa kauban gani. 5 ka buok puros born again nga pastor. Di parihag interpretation. Kadaghan ko kailang born again. Nakoy mga kailang born again nga di sila sa pare magasinabot. Ang katong isa ka born again, ang panudlo silang pastor, dili pwede mo kaw dugo-dugo. Ang katong isa siya, iyon mo pastor, okay ra man na. So dili din ni sila Bible alone, pastor alone. Matong istriktohon ba? Hindi na Bible alone, pastor alone. Kay magbase mas interpretation sa pastor. Tanawa, lain-lain interpretation, 5 lain-lain pastor puros born again. Nagbuwag sa sila. Naghimo sa tuglaing sikta tungo sa. Karon lapas na 44,000 ka nagkandaiyang denomination. Nalipay kang Ginoo ana. Tungod na sa mga personal interpretation. So gani ato naklaro nga ang interpretation nila sayop may tungod ning ilang gikot nga proverbs. Ang proper interpretation katong isulti ninyo mo to interpretation sa simbahan nga gihatag gitudlo gitukod ni Kristo. Napaydugang bersikulo ilang gamiton 1 Pedro 4:8 ingon dinhi labaw sa tanan paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Charity say in English ano covers all things. Nagtabon sa tanang mga sala. Ang charity kuno ang gugma nagtabon sa tanang mga sala. Unsa ba makatawa ko ba inigamit nila ning verse bitaw makana ko ba? Unya naigiingon diha nga di tinuod ang indulhensya. Or imuha ra ng opinion, di ba? Wa man tay lalis ani wa man supak nga ang gugma nagtabon sa tanang sala. Pero, ang tanang sala, bayaran ang iyang mga kastigo, ang iyang mga damage ba. Ito na siya ay payment. So, sayon kay Sabton, more to ito ba? Kunya, na, love covers all multitudes of sins, but it doesn't mean that sin is not to be paid. Okay? Kasabot na ito naman yung na-explain kanina lang ito balikon. Kani murag usan is mga alas nila nga bersikulo, Episo Kapitulo 1, versikulo 7, hangtod sa 8. Muna ilahang alas gamiton sa nila labi na sa kanang in relation sa Ephesians 2:8 kaya magtudlo sila faith alone nga pagtulunan. So Ephesians 1:7 ingon diri kay naluwas kita tungod sa kamatayon ni Kristo sa ato pa mapasaylo na ang atong mga sala. Nga magbaybayad pa man mo nga human naman naluwas naman ta sa kamatayon ni Kristo. Sayo naman ito bagon. Ang ingon diri mapasaylo. Huwag mag-ingon nga wala na'y kastigo temporal. Lahi man lang. Ito ganina ito example. Lahi ng nipasaylo, lahi ng paghatag o justisya nga kinanglan bayaran ang damage. So, di pasaylo mo kita sa Ginoo tinuod. Nya mo ingon na ito pinangga. Nya Fred, nakwangan day kas gibuhat ni Kristo. Anong kinanglan pa mo avail ng indulgence ninyo?
Nga human naman, gibayra naman ni Kristo tanan natong sa. Kulang ba ang gibuhat ni Kristo? Paborito kay ning argument kanang nasa kanang needgod.net nga page. Born again tingali na siya. Yan si Ryan, ang needgod.net. Paborito kay niyang argument nga iya kang ingnon ba? Is the salvation given by Christ 100%? Absolute ba? It could save you 100%. Is it a yes or a no? Lines kami kag no. 100% enough. Gibuhat ni Christ. So what need is there for any of these things like indulgence and all other works? Mura kag matakom no. Nabita no 100% naman tong gibuhat ni Kristo. Dili man gito makuwangan. Kay ug mo kag nakuwangan to matay. Ma-accuse mo sa natong Ginoo sa. Wala mura kag naka sa dilemma ba? But in reality, ma-resolve na siya. Ang pagluwas ni Kristo na to, tinuod 100% complete. Purong-puro. Patay ang mikrobyo. Bayran ka ng sala. Sa gibuhat ni Kristo. 100%. Objectively, sa iyang bahin. Kining pag-avail na to sa indulgence, dili ni dugang sa gibuhat ni Kristo. Unsa man ni siya? Pag-experience sa gibuhat ni Kristo nga 100% complete. It is the way or a means to avail the grace of salvation which is 100% given by Christ. Atong gi-avail kay sa tinuod ni hatag sa Kristo kaluwasan, wa man na magpasabot nga automatic maluwas tang tanan. Napamantay participation. Nya, saan niyo magpa-participate? Kining atong participation, din na itong kinakulang ang gihatag ni Kristo. Gana to example ba? Analogy lang. Pananglitan, Brad, hatagan ka nako og usa ka sako nga bugas. Karon paghatag nako usa ka sako nga bugas, perfect na. 50 kilos, way bisag usa ka lugas nga kuwang 100% sa sako gid. Way kuwang. Gihatag nako nimo. Ang pangutana, nabusog na ka wa pa? Na-nourish ka na wala pa? Saan man mo para ma-nourish ka na? Mo participate ka, mo cooperate ka. So kini ding pag-avail na tong indulgence, it's a cooperation to the perfect grace already given by Christ. Mo-cooperate ka, hindi mo yung dawaton tong bugas. Tagang pagkakahimuon. Imo pang kislan, imo pang lungagon, uman, imong kaunon. Diya pa ka mabusog, diya pa ka ma-nourish. Dunay cooperation. Muni palpak kayo nga understanding sa mga born again ba, o sa mga protestante. Patig yung palpaka. Nagtuo sila nga ang pag-anhi ni Kristo ng pagluwas na to, naghimo na tong mga statua. Nuwa na kinanglan himuon ba? Blanco, statua lang ta. Wala eh. Gani, ang pag-anhi ni Kristo aron pagluwas na to, nag-auhag hinuon nga mulihok ta. Mu-cooperate ta, muhimo ta sa mga works of mercy, labi na sa pag-avail sa indulgence. Mao gani hinunay gigamit ni Kristo nga barometer aron hukman tayo ng final judgment. Mo gigamit nga sukdanan ba? Mao gani hinunay gigamit. So ngayong pagluwas na to, dili siya ma-fall into kaning gitawag na to heresy of quietism. So nang heresy of quietism karang wala tay moon, wala cooperation. O dili. Ang iyang pagluwas ni noon kabahin na diha ang pagtawag nga mo-cooperate. And the greatest among all of these cooperations kining mga sacraments, dayon kini pag-avail sa indulgence. Ni-cooperate kas grasya nga gihatag ni Kristo. And without cooperation to the grace of Christ, there is no salvation. Kung balik ko na, 100% nihatag sa Kristo sa iyang kaluwasan. Dili kinahanglang dungagan, kay 100% na to. Kining atong gibuhat nga mo-avail og indulgence, dili dugang sa gibuhat ni Kristo, kundi pag-avail hinuon. Murag sa katong bugas ni example ba, muni siya ang kaning pagdawat, pagkilis, paglungag, kini atong gibuhat. Ang mo-avail tag indulgence. So diyan napita, sa iyon na kaya natubag ang ilahang argumento. Impas diretso. Mamaorag punto kining Colosas 2:14 ila po ning gamiton. Gipatay niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan
pinaagi sa paglansang niini didto sa cross. So gipatay na kuno tanan, gibayran na tanan ni Kristo ang tanan nato mga utang. Pinaagi siyang paglansang dito sa cross. Again, akong balikon, masayang argument ang answer. Dili ni dugang sa gibuhat ni Kristo, kundi kaning iyang pagbayad sa tuang mga utang nga iyang gibuhat pinagi sa paglansang sa cross, kabahin na dinhi ang gracias indulhensya. Kay why bersikulos Biblia ang nag-imply or nagtudlo word for word nga ang salvation automatic. Tanawa ang logic ha? Unsa ka inconsistent ang prinsipyo sa mga protestante. Maingon sila, wa tay kinahanglan himuon para maluwas. Kay perfect nang kang Kristo. Ni putana, kinahanglan pa mo tuo dili na. O kinahanglan pa mo tuo. Una agyapon day participation, may cooperation. Unsa ka inconsistent. Pero ang ilarang dawaton nga cooperation, kanalang pagtuo lamang. So may problema, ngano mang imo mang butangag lamang. Kung ibutang dita nig-appeal di ay ang pag-avail sa indulgence, pagbuhat sa mga works of mercy, nga as a cooperation to the works nga gihatag ni Kristo na to para maluwas ta. Anong digi mo ning i-appeal? Will it contradict? Is it tawag sito gani kanang incompatible? Incompatible ba nga imong apilon ang faith unya plus the works of mercy? Incompatible dili? Dili. Compatible gihapon. Magyapon niya nganong ato magining ikuan. Nga ilang argument, wala na kinahanglan na mo avail og indulgence, wala na kinahanglan mo ang buhat og works of mercy kay wa na gikinahanglan nga cooperation sa gibuhat ni Kristo. Wa na gikinahanglan nga cooperation. Pero moingon sila nga ang cooperation kay motuo, naa man lagi gihapon cooperation. So inconsistent. Ang ilang prinsipyo. Sayon kay sabton nga sayop gyud ang ato mga pinangga. Maluoy lang in taon ta. Magani kay nay baligya diha nga kanang mga magputo-puto no. Nay mo susuri sa inyo, tagain lang ana, ay lang istoryahe. Lang istoryahe. So, napailay mingon sila dito sa cross, ingon si Kristo Juan 19:30. Sige sulti ni Kristo Juan 19:30. Wala mo kay ba? Natapos na. Natapos na. Natapos na lagi ang gibuhat ni Kristo sa iyang part objectively. Duhang gunay kabuok ang ways of salvation. Objective and subjective. Of course, Christ is the only way in order for us to be saved. Objectively, sa part ni Kristo, basta gibuhat. Pero subjective sa atuan kinanglan sa tamo cooperate. Bisag niingon pas Kristo diri natapos na, wa ni magpasabot nga wa na tahi himuon mga tuog lang hangtod mga matay. Kaani tuon kung Kristo, tuog lang hangtod mamatay. Laina sa naglasya sa pagtulunan. Tuog lang hangtod matay. Di ta mabil ang indulgence tuog lang hangtod matay. Katawanan kay klasya sa pagtulunan. Nya, kung imo ni pangutanon ng mga laing sikta, moingon ra ba ni silang, uy gikinahanglan man ni ang kaning mga works. Importante man ni. Importante daw. Importante ni mo apil kag indul. Minani ba? Importante may tungod sa unsa. Adi ana sila mo kana. Ha? Ang kinahanglan alas luwasan pagtuo lamang. Nya di na din importante ang mga maayong buhat sad. Sama ning pag-avail og indulgence, labi na para sa mga kalag sa nangamatay. Di na din kinahanglan. Di na din importante. Importante magyapon na ka ng mga work mo ana. Importante may tungod sa asa. Ang kingkoy king klase sa argumento ba? May tungod sa asa kundi sa salvation. May tungod sa asa man iyang pag-importante. Di importante ni kay pinaagi nini. Asa na nakoy amigo nga na-appeal sa born again, nagsuri-suroy dito sa mong ipuyan sa mambaling, na timing nasaag sa mong balay. Aligre kayo kay amigo mi. Nya katolik kong siya sa una. Yes. Sige, may istorya ko. Ikaw kumusta naman ka? Ana, ana ko diri nagsangyaw ko. Sangyawan ka na ko amigo, okay ra ka? Ikaw mo lipay kay ko na sangyawan ko nimo. Pero ala dili saranay ta kay aron nga masangyawan ko nimo sa nimo isangyaw ba? So imo man yang isangyaw. Di na kinanglan ng mga anak buluhaton na, ng indulgence, mga work of mercy, kinanglan kay mutuor kita. Unsa na malay value aning mga maayong buhat? Unsa na malay iyang importance?
in relation to salvation. Di, kana gumigo, importante na siya kay, kana kung mga butanga, mao mo na yung nagpadayag sa atong pagtuo. Fruits lang na sa atong pagtuo. Kani siya, makabil kang indulgence, magbuhat kang mga works, maayo. Fruits lang na sa atong pagtuo. Sunod, mga tanan ko ni mo balik, migo. Dili ni aron insultuhon ka. Pero makita na ko ba, sa ginasuna ba? Kung wala ning fruits sa imong pagtuo ba, makasud ka sa langit di. Wa sa katubag eh. So, ambot lang kaya, no? Okay, fruits na sa pagtuo. Kung wala yung fruits sa imong pagtuo, makasud ka sa langit. Dili, oy. Di gid kasud. Perting sunuga. Perting sunuga. Ingos Kristo, ako ang punuan sa paras, kamo ang mga sanga. Gawas ka nako. Wala kamoy mahimo. Yang katong sanga nga di mamunga, si buhaton. Putlon, bligya sa hardware, or isugno diretso, wa gani may arang-arang tatong makahangyo, ningon pag Ginoo putlon, o niya i-lumber. Wa, yun, di man ipa-lumber, ipasugnod man. Paita eh. So kinanglan dito ay mamunga. Kung waning mga fruits, di kakasunod langit eh. So diyan napita, inconsistent kanya itong mga pinangga. Nya mo gamit sa teksto, aging tubag sila, kaning Roma 2:8. Ingon rin San Pablo sa taga Roma, apan ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot sa mga tao na naghunahuna sa ilang kaugalingon ug nagsalikway sa kamatuoran aron pagbuhat sa dautan. So ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot. Meaning, God is just. Nga ang tanang sala, dunay ma-apply nga kasuko o kapungot sa Ginoo. Kabaw ba mo? That God does not only know how to love, He also knows how to hate. Karon daghan man kay nato madunggan ang Ginoo. Love ra gid na siya. Di siya maka-hate. Maka-hate sa Ginoo eh. In fact, karakteristik na sa Ginoo. Sa prueba, umanan ako gibasa Roma 2:8. Ipahamtang sa Dios ang iyang kasuko ug kapungot. Balik-balik na gid na, kasuko, kapungot pa gid. Giri-affirm. Unya kitang tanan kay gihimo man ta sa dagway sa Ginoo, image and likeness of God man ta, naa sa taniining maong karakteristik. We can hate and we must hate. We must not only love, but hate. Hate evil. Kinahanglan ka masuko sa dautan. Maglagot ka sa dautan. Sipyat imong anak ayo pakita nga murag okay ra ka nga nasipyat siya. Di mo siya kasabot nga dautan to yung ibuhat. Pakita nga nasuko ka ron makasabot sa dautan to. Pero imo explainan. Di ka mo explain, kulang ka. Kay mawundid man siya yung kasaba ni mo, pero imo explainan nga na imo itong ibuhat. Aron ma-console sa siya. So, yan mo pasabton ba? So, diyan napita, kinahanglan ta masuko. Gani, ningon si St. Thomas de Aquinas, you cannot love without learning to hate at the same time. Kuyawa, St. Thomas. Di ka pwede mahigugma, o niya, di sa ka masuko. Mahigugma gani ka, sa maayo, masuko yun ka sa dautan. Ano? Muna iingon ni St. Thomas. Yang Ginoo, doon na siya kasuko. Yang ang tanang sala, dautan man. Apilaw man gina nga mahamtang man gyud diha kung San Pablo ipahamtang man gyud sa Dios ngin kasuko kapungot. Walay sala nga dili makasinati sa kasuko sa Dios. Tanan. So dunay kabayaran kay Ginoo hustisya. San Juan 20:23 ingon ang Ginoo, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. San Juan 20:23. So, ang authority di ay to forgive, gihatag ni Kristo sa simbahan. Gihatag sa mga apostolis. Kining authority nga makabayad sa mga kastigo temporal, gihatag po sa Ginoo sa simbahan. Muna ang church, kung ma-declare siya, nga kining maong parokya, ang bishop yung mo-declare ni. Kining maong parokya, magisterium man ng bishop, official teacher of the church na, official teacher of the faith. Mayroon palitan si Bishop Abit, mayroon si Archbishop nga
Kining kapilya sa Our Lady of Fatima, din sa ngani Bibisa. Villa Melissa. Palitan mingon si Archbishop, kining kapilya sa Our Lady of Fatima sa Villa Melissa, ang tanan nga mosulo dinhi makadawat og plenary indulgence. Di maagig purgatorio kung mamatay. Ang mga musulo dinhi. Mahitabo na dili. Mahitabo. Kaya ang authority gihatag ni Kristo sa simbahan. Unya ang tanan nga mga bishop successor na sa mga apostles. Sumusunod sa mga apostolis. So makakita gani kag bishop sama ra na nakakita kag apostolis. Bawo man na. Mabita ng uban nga nakahibawa na mag-ilog. Anak ikoy mga kailang akong asa misa ni bishop sige adto. Malipay ra po ko. Siya mga tawhana. Tingin lang. Wala lingaw ba? Tagapo sila sa Ginoo ng grasya. Buong las bishop sa asa siya misa daghang tao pero maura tawhana. Kamu orang gihapon dito ko nagmisa. Kamu gihapon. So tungod ani kay ang authority na anila mahitabo gini pag declare sa simbahan nga makadawat og indulgence ang mobuhat nining mga buhata pananglitan dire sa mga lugar nga gitawag na to og pilgrim site. Kaning mga sama ning mga parokya sa Lourdes dire sa Labangon. Pilgrim na nga site. Nga kumuadto ka dito, makadawat kag indulgence. Nga manikamo ta ato ning ma-avail ning mga butanga. Katong promise of plenary indulgence sa singa na to katong nay pirma-pirmahan nga nay passport. Oh. Kato. Nahuman naman to no? Manano? Oh. Ba't yung klasiyas passport mo kang last nga to nga simbahan kinanglang atuon Roma man. Literal gini nga passport na. Roma may doon. So, kadawat o plenary indulgence. So, diha, ato gini paningkamutan na mabuhat ni na to. Nya, dugang pa numeros 12-14, Numbers 12-14, ingon diri. Pagawasa siya sa kampo, sulod sa 7 ka adlaw, o pagkatapos ni ana, mahimo na nga pasudlon siya. So, kini, dunay tao din nga nakasala, no? Na, human siya nakasala, gipasaylo siya, pero nakadawat siya kastigo. No, mahimo, pwede din nga makasala ka, sala ka sa Dios, paduna gihapon siya ay mahiaguman nga kastigo temporal. Tungod ni sa iyang mga so being just ba. No, si parente ni kanhimo ni senador sa Pilipinas, adi nimo. Si Miriam ba? Mga istorya ni Miriam diri, nga nakasala si Miriam, gipasaylo siya sa Dios, pero ang Dios niingon ni Moses. Kaning sa Numbers chapter 12 verse 14. Nakasa si Miriam. So igsuon ni Moses ni Miriam. Igsuon niya. Igsuon ba niya? So igunsan ni Moses. Tanawa ko ninyo diyan sa ChatGPT igunsan niya si Miriam. Igol-gol. Numeros 12-14. Pero gingnas ginawas Moses nga, tanawa, numeros 12-14. Pagawasa siya, o gipasaylo lagi na siya, pero pagawasa siya sa kampo. Nya human sa 7 ka adlaw, pwede na siyang balik og suod. So bisag gipasaylo gisilutan gyapon. Suspenso sa ka, di sa ka kick out sa ka kadiyon. Pasaylo na ka pero kick out sa ka. After ana pwede na kang balik. Napay oras, temporal ra. So muna siya sama siya sa purgatorio ba, temporal. Nya mabayra na ni in advance pinagis mga indulgences. Okay? Okay, napay anda mo gamay lang nga instruction. Usaon pag-avail ning mga indulgences. Simple ra kayo. Unang-una kinahanglan na ka sa state of grace. Unsa nang state of grace? Wa kay mahuna-hunaan hinumduman nga nakabuhat kag dako nga sa wa kay mortal sin. So naka sa state of grace. Nya para masiguro na nimo mangumpisal kadaan. Mangumpisal ka mo nimo na nimo buhaton. Mangumpisal ko ron niya, guman mo adto ko sa kining Birhen sa Lourdes, Birhen sa Regla ba, para mo-avail kong indulgence. So, para makakuha ko ng mong grasya. Mangumpisal ka. Kung nag-abot mo dito sa mga lugar nga na indulgence gi-promise, mag-ampo ka alang sa katuyuan sa Santo Papa. Simple ra kayo nga ampo. Wa matingali katolikong tarong nga wadi ka mao ani,
amahan mo, maghimaya ka Maria, himaya samahan. Alang sa katuyuan sa Santo Papa. Pwede mo dugang ka o kining, hindi na lang ni sa instruction sa bishop. Ang uban, modugang pa man o ka ng Hail Holy Queen. Napay modugang o I believe in God. Mito ako. Aron nga ma-cover na ni mo tanan, pag rosaryo na lang ni-abot ni mo dito. Sure ni na-cover ni mo tanan. So, umpisal ka, nangampo ka lang sa tuyo sa Papa, kunya, imo sa siyang gihimong intention. Kabahin kasi mong katuyuan, bang ako nang gibuhat para maka-avail kong indulgence. Napay amazing kayo nga grasya nga gihatag sa Ginoo. Nga makaingon ta, dali raman day unta ang access para maka-avail ta og indulgence. Ang access nito ani dali ra. Wa man ta gilisod-lisod sa Ginoo. Aron maluwas ta ba, wa ta lisod-lisod sa Ginoo. Tanaw ra gud sa mga paagi sa Ginoo aron maluwas ang tao. Marcos 16:15 ngadto 16 ang motuo magpabunyag maluwas. Motuo magpabunyag, nyenig bunyag. Unsay gamiton nga mga tools, mga material sayo na kayo. Tubig. Dili lisod pangitaon kay kung asa na ay nagpuyo nga tao na ginay tubig. Lain sa di na manginom ng mga tao diha. Tubig niya words nga isulti. Sayon ra. Ang access ba yun ani ang Ginoo kabuutan. Wa may yung Ginoo nga para mga luwas mo pagkuha mo og 5 ka kilo nga diamond sa Jupiter. Amatay way maluwas ang kikisar kay makaadto dito. Di man lisod man. Sumo sa ni pag-avail na to sa indulgence, wa pud ni sa lisod-lisuras Ginoo. Gipasayon usan ni sa mga main issue during the time ni Martin Luther. Ngano tong nga si Martin Luther nga murag wild ba? Himo siya 95 thesis pa, gilansang niya dito. Portahan simbahan. Challenge niya to pagana niyo yung mga supak dre. Ang main issue gid ato nga iyang kagulan kay ang ubang mga parokya murag na maligya og indulhensya. He pointed out a legitimate problem. Wrong lang ang iyang solution. Ang hitabo nagawa sinon sa simbahan. So muna ba? Know your place. Sa mo pang formator sa una, kilalanin mo kung sino ka. Dili kay ang tanang nasayop, ikay mo badlong. Tanawa imong authority. Huwag mo gani, masa may mabuhat nimo kung dili kay na sa authority. Mo report. Ayong tuuan ang istorya nga, if you can't beat them, join them. Wrong na siya. Ang sakto, if you can't beat them, report them. Muna sakto. Report them. May mga kauban sa trabaho, nagpabadlong tanan, sige pangawat og washing machine. Mo-appeal ka? Na kay obligation. Di gani ka mo-report, awa ka katuman sa mong obligation. So, kini dapita mga igsoon, gi-access, gihatag sa Ginoo ang easy access nining maong pag-avail sa indulgence. Sus pinakanindot karon. Kay ba mo nga kung mag-ampo kag santos nga rosaryo atubangan sa Blessed Sacrament, makadawat kag plenary indulgence. Plenary indulgence? Dili partial. Plenary indulgence. Considering nga naka sa state of grace. Dili pwede gikan ka nisod o diskuhan niya. Mampo ka dito, yung ka, manako plenary indulgence. Yung wa pa gani ka mapasaylo, mo rin nakasbayad sa kastigo temporal. Mag-una gitong kinanglan na pasaylo sa ka. So, mangumbisa lo sa ka. Mangumbisa lo sa ka. So, plenary indulgence na. Kano ka sayon na ragod. Murag sayon sa. Pero in reality, dirita na himong lisod. Sayon ang action nga makita external. Dali Raymond, pila ray pagrosaryo. 15 minutes, 20 minutes. Human naman na. Napayuban nga, 15 minutes, human, kay murag machine gun. Magdungan ang maghimay ka Maria, Santa Maria. Hapit-hapit naman magdungan ang kahuman. Murag di na naampo. Flip top. Naging flip tops Ginoo ba? At taro nga po ampo. Ano kanya, galayin ka nagrosaryo ka dito, ingon ba drat, makunay plenary, namatay ka pagkahuman ba, ligsan ka, bang! Lord, ingon na plenary, Lord, nagrosaryo mo ko dito. Ingon na, nagrosaryo, like pa, may matarong nga. Di na ka nahagbong. Sa imo itong tarongon sa nimong ampo. Sad niya, di ni siya mahimong lisod tungkol sa interior disposition nga gi-required.
Kinahanglan ang imong heart na siya sa taas nga level of love of God. Gani, ingat ang mong formator sa una, needed daw ninhi, nga naka sa kaning gitawag nga at least illuminative stage. So, nang illuminative stage. Sa spiritual life, good naman ko na stages. Purgative. Dayon, sunod sa purgative, illuminative stage. Dayon, unitive stage. Tulong nga main stages. Although kaning kadausan ni napon ni mga divisions, na subparts ba, substages. So purgative stage bud pasabot ni talikod kas imuhang mga sala, mortal sin. Imong gibiyaan ba? Ang mga mortal sin, hasta mga binyal, pinangyud ka ganahan sala. Purgative stage. First stage pa na. First stage pa na. Yung ka nakalisuda, di i-avail ng plenary indulgence eh. First stage pa man me. Sige, ka. Mabot ka na sa illuminative stage, dili lang kay hate ni mo ang sa, nga di kaganahan sa, love na sad ni mo ang virtue. Nga na kay urge na kinahanglan mo buhat ko sa mga angay na kong buhaton. Niyang imong mind, gi-illumines Ginoo, meaning, gi-enlighten kas Ginoo, makasabot ka. Labi na sa mga pagtulunan sa pagtuo. Kasabot ka sa angay buhaton, kasabot ka nga nung gihimo ni nato isip Katoliko, na kay understanding. Na kay understanding. Once na ka na nga stage, nga, di nigyo kaganahan sa, nga love na kanimo magbuhat og virtue, mag-ampo kasibahan, mga kag plenary indulgence, very, very high probability ma-avail ni mo ang plenary indulgence. Very high probability. Pero dili ta sure anay. Ngano din ta sure? Dili man ni makita sa mata. Yang Ginoo, bisag kita o bisag ta kaila sa kaugalingon perfectly. Basig ako ra na presyon nga na ako sa inana nga stage sa spiritual life. In reality, di ba? Sa tuwa ra man ning observation. Sa tuwa ra ning observation. Dili ningon nga tagaan ka ning microphone, kita nimo nadawat gid nimo. Inig pangampo nimo dito, di man ang imong nanang imperial indulgence. Misteryo man kay glihok man sa Ginoo. Espirituhano ni siya nga grasya. Dili ni material. So bahala nagdi ka makakita, di ka sigurado og napa kay ko plenary indulgence na dawat ato. Naka ako tong gi-offer para sa akong namatay nga apuhan. Nadawat bagay to niya no. Ayaw na nagproblema ha. Kay wa na gihapat giapil sa Ginoo nga buluhaton nato. Buluhaton na sa Ginoo siya nay bag-igo na. Ang ato nga nituman ta sa unsay bahin nato, unsay atong role ba. At least naningkamot ta mo avail. Ang gitan-aw sa Ginoo ang kasing-kasing man. Siya nay bahala sa bunga. Sao na. Usa sa mga concrete example ani, although it was not about indulgence primarily, although iya sa ning gibuhat. Si Saint Charles de Foucauld. Kaya mo Saint Charles de Foucauld. Gitawag sa niya missionary of the Islams. Mga Muslim ba? Nasa lugar sa mga Muslim. Namatay lang siya, wag yun, na-convert doon sa kusa. Wag sa kitang na-convert ba? Pero grabe ka, balaan gining mga tao. Nga ang mga Muslim dito, manimba ganing, mga apil siyang misa. Tungkol kina, in love niya ba? Pero wag yun na. Bunyagan dito ka nang mga. Grabe sila ka, grabe admiration sila ning tawana ba? Nga buutan, pinangga nila. Pero wag yun na-convert. Gito yung Ginoo nga di siya kakita. Pero pagkamatay na niya, diha padaghang na-convert. Wa siya ka-witness sa fruits ba sa iyang gibuhat. Ito yung Ginoo, aron nga di siya mahagbong sa pride. So kini ding pag-avail na tong indulgence, di ta kakita kung nahitabo ba uwa, ato din angay ikalipay. Kay gilikay tas Ginoo sa dakong kahagbungan sa garbo. Kaya ang tendency, mura naman tag magkwinta-kwinta ng tatubangan sa Ginoo. Grabe ang score na ko diyan, Lord. Daghana na kayo na kong napasuod sa langit, di kas purgatorio eh. Mura ka nang... Ang dating no, marag ikaw ni man luluwas, di na si Kristo. So, musaka man nga itong garbage, ang garbo ba? So, mo din eh, inani ka bright ang Ginoo. Inani sa ka pinanggaon, nga gilikay ta niya na ng mong klasiyas garbo, pinagi sa pagkadili makakita sa epekto sa itong gibuhat. Di makita. Pero nahitabo, nahitabo.
Giyon sa nato pagkaibaw na itabo, pinagis pagtuo. Atong gituhuan kay kini mga buhat nis pagtuo. Di man ni buhat sa patuo-tuo. Nga ganahan kag makita diretso nga resulta ba? Bantay mo na mga patuo-tuo. Ganahan diretso nga maulian dayon sa iyang hubag stiyan. Automatic result gusto ba? Nisud simbahan nag-ampulo dayo ako ni akong 200 kanang tumor. Sus mura mag naglain, 3 more naman eh. Di naman ni tumor Lord. Kung naman adi mo kadonggon sa Ginoo ari ko sa albularyo. Mo na siya buhat sa patuo-tuo dili buhat sa pagtuo. Ang buhat sa pagtuo wa mag-require og immediate result na maobserbahan din nimo. Paghuwat lang mamatay ka kay aron di na ka mahagbong. Sigurado naman kang di proud na kay nanam ka sa langit. Wa ta adto na lang kun nahibaw-an dito dili. I'm curious kag diri ba unsa may makuha nimo? Garbo. Wala. So di ba? So adto na dito. Kini mga Pilipino kadaghanan ra ba nato kabantay ko no? Basta buhat sa patuo-tuo, grabing isuga kinahanglan gyud mahitabo. Bantay mo? Kinahanglan mahitabo inani. Sample. Naigiingnan nga ay pagpakasal mo. Ay wa may kwarta pred. Ya. Magsuon mo o magsuon. Pagdungan lang mo pakasal aron nga makadaginot sa gasto. Kay at least mangaon kita kay kasal man. Pagdungan lang mo. Ay di na magdungan kay kuan man ka nang sukob. Pastilan niya. Unsa may tabong magdungan mo be? Naku na mamatay usa. Kung kinsa kaya ninyo yung mga mamatay no? Ay mamatay usa. No. Paita. Di nyo nila buhaton, ang buhat sa pagtuo kay gi-priority. Ang buhat sa patuo-tuo. Ang buhat sa pagtuo, nag-require nga magpakasal. Wa buhata. Kininong patuo-tuo, nga maka-paimpirno, mauno igituman. Pastil lang klasiyas logic in taon. Yan sa may klasiyas utok eh. Baliktad man. Ang buhat sa pagtuo, di buhaton. Pasimbahan, di mo simba. Pero, padugo sa balay, grabe yung padugo eh. Ihaw-ihawan og manok tong mga kuan dito. Paduguan as tang motor, as tang sakyanan. Puwerte. Pero parosaryo ha. Di mo rosaryo. Di mo simba. So kani mong gipadugo diha dako pagkagasto manok. Nay rosaryo ay wa pa ni bayad. Palit kag manok niyan tag 350. Rosaryohan wa ni bayad. Dagang free ani, wa ni bayad. So, inon buhaton. So kining indulhensya dili ni buhat sa patuo-tuo, buhat ni sa pagtuo. Mao ning dili immediate ang result, di makita sa mata dayon. Ang Ginoo nay mahibaw, adto na niya i-inform ta kung mga langit na ta. Dungagan na itong bersikulo kaning 2 Samuel 12. Mao sad ni 13-14 gipasaylo sa Ginoo ang imong sala nga ug dili kaniya patyon. Apan kay pinaagi niining buhata, imo manggipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga mataw kanimo. So si David ni, gipasaylo sa Ginoo, gipasaylo sa Ginoo imong sala. Pero gisilutan siya wa, gisilutan. Mamatay ang anak nga natawo gikan nila ni Bathsheba. No, kani si Bathsheba. But ngano kay naibog sa David ni Bathsheba no? Dila na ito iskutan. Mura maglain kayo pa minahon. Marasig bati ba? Sige lang. Pero naibog isang Bathsheba. Anong Bathsheba gini ang giagto nga naman siya daghan ang asawa? Ato iapil dugang kiningkuan. 1 Corinto 3 ato ning iskutan kanina. May tungod sa purgatorio. Usan is mga proof pod nga importante ang indulhensya kay doon na may gisgutan din nga kastigo temporal. So tinuod gyud ni. Importante din ang indulhensya. Amoy mubayad sa kastigo temporal. Nya Mateo 5:26 ngadto sa 31 kay muning basahon. Apil ni sa Sermon on the Mount. Nagisgot ni Kristo dinhi nga kung makasa ka, kung saan dire. Pag pakighusay kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto sa hukmanan ba? Kay kung kamo moabot sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwis. O timan-i, ako lang ikat, bilangguon ka dito hangtod, kabayran mo ang sa hingpit, ang imong multa. So, doon ay temporal punishment, gisgutan din. Mateo 5 ni. So, atong sabton, ako na yung gisgutan kanina, human naman yung uban na notes. Na po'y Mateo 18, ingon diri,
Ang inyong idili din siyuta authority ni. Mo ni mga punto nga akong giisgutan kanina nga ang simbahan makahimo niini tungod kay gihatagan siya sa awtoridad gikan ni Kristo. Nga ang idili dito ang itugot sa nya gihatagag indulgence ang mga ubang aksyon sa simbahan, gitugot sa nas Ginoo. Nya Roma 5:15 gisgot ni tungod sa kining tigumanan sa grasya. Kay kini kong simbahan nga gihimo sa Ginoo, dinhi niya gibukbo ang grasya sa kaluwasan. Kabantay mo na imo ingon ron nga, di na kinahanglan ang simbahan, di na kinahanglan reliyon. Si Kristo ra. Luwas na ka, tuor ka. Ang pangutana, giunsa kapag luwas ni Kristo? Muna pangutana. Tinood, si Kristo ang manluluwas. Apo ito, nag-giunsa kaniya pagluwas. Muna, di pa kamatyan dito sa krus. Unya, kung nagpakamatay siya dito sa krus, sa minitabo ni mo. O, naluwas na ko ganito. Palitan ba? Yan ya. Kini ko mga laing sikta, nakadungog sila istorya. Istorya ba? Sugilanon. Unya, ilan na lang gipresyo nga, apil na din sila na itong mga sugilanon. Example, palitan ba, maingon ko, dunay, dato kaayo dito sa bukid sa Kantoratoy. Dato kay dagan kay gold. Kang gold. Nanghatag siya gold. Nanghatag siya gold. Dunay nakadawat nga lapas 50,000 ka mga tao na bilyonaryo na sa tagaan niya tag sa kakaban nga bar gold. Lapas 50,000 ka tao. Ikaw nakadungog ka ng istorya hindi ka. Mautan na ako nimo na dato kag apil wa. Kaya nakadungog ka sa istorya na dato ka wa. Wa oy. Nituo ba ka? Nituo yung ka nga. Tinuod dito natag sa gold. Nituo yung ka na dato ka. Wala, oy. Sa may mga baton, mangutaan na kala. Unsaon na to pagkadawat, anak? Naman sa mga gisugo. Lain kay siya mo tighatag ato tanan kada usa nga bugat kayo. Kasi gisugo. Oh, asa man ta makadawat, anak? Doon na siya gitugyanan nga mo'y manghatag. Doon na siya mga trustees ba? Nga mga tao nga giingnan niya, kamoy panghatag ani nga mga gold dito. At doon to nimong grupo as mga tao dili. Aron makadawat ka. At doon mangutang tingali kag maayo para lang makaabot dito. Di ba? Sumao sa nasa gibuhat ni Kristo. Nihatag siyang kaluwasan, tabaw pas gold. Pero dili na ingon nga imo nang na-receive direct gikan ni Kristo. 2,000 years ago to nga story. Na-appeal din ka dito automatic, yan ito o ka. 2,000 years ago. Nakachismis lang ka, nakabalita lang ka, nga nay Kristo nga nagpakamatay, aron maluwas ka. Naluwas na din ka, nakadungog ka chismis. Nakadawat na din kas grasya, nakadawat na din kas gold. Wala. Muadto kas iyang gitugyanan. Uy, asa mo tani madawat kasi may iyang gipagsugo nga muhatag nining mong grasya. Nay gisugo ha. Nay gisugo Kristo? Nagsugod dusi ka mga apostolis. Ang simbahan nga iyang gitukod. Pagkadungog ni muna yung mga hatag o grasya, labi na indulensya, asa man ta na madawat. Amadto rin ka simbahan nga gitukod ni Kristo. Mo'y intrustis niya. Mo'y trustis. Mo'y gisaligan. Mo'y gitugyanan. Mo'y taning Mateo 18:18. Pagtugyan man otoridad man Mateo 16:18, mausad. Pagtugyan, otoridad. Nga, gisugo pag isang Kristo. Panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Mateo 28 na, Missionary Mandate. Mateo 28, 19-20. Panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan, samahan sa anak sa Espiritu Santo. Tudluin sila sa tanan, akong gitudlo kaninyo. Mangutan na ako ninyo. Ang tibuok kalibutan ba naadto sa mga 12 apostoles lang? Nalibot mas 12 apostoles ang tibuok kalibutan? Awa, mga sila kasuroy tibuok Israel. Wa, mga ka abot sa slinganan lang mga nasod ng ubang apostoles, nga puturiok na, nga matay na. Sa ato pa, og sabto na to nga ang 12 ra gyud ka apostoles mo imubuhat niya adtong mga sugo. Uy, nakatuman nila. Di ba?
Kung may nakatuman nila, palpak ang kuman ni Kristo. Pero di man takadawat, logically as a Christian, di man takadawat nga napalpak sa Kristo. Di man takadawat nga wato matuman ng sugo. So sa unsang paagi man nga natuman, kay ang Ginoo na sayod, nga dili ra 12 ka apostoles ang mobuhat niya itong mga misyon. Doon na sila mga successors, nga managhan pa, muning mga obispo sa simbahan Katoliko. Niabot sa tibo kalibutan, wala. Niabot. Pinaagi sa simbahan. So doon ay gisugo si Kristo, ang mga apostoles. Kunya, logically mo follow, nga kinahanglan doon na sila successor, aron matuman ang mga misyon. Kaya kung wa sila successor, kitong misyon na, wag mahuman. Nangamatay ng mga apostoles. Kinsa man nga apostoles ang hinungdan nga nakatoliko ang Pilipinas? Nabay usa nila ni Anhedre? Wala na. Kinsa to hinungdan nga nahimong katoliko ang Pilipinas? Santiago. Nagmisyon Santiago sa Espanya. Ang Espanya himong katoliko ni Anhedres Pilipinas. Anhedres Pilipinas. So, nag-ordina po ng mga obispo din Kung wa ko masayop, ang pinakauna nga bishop sa Pilipinas, taga Barili. Di na kayo sure sa history ba? Murag si Bishop Gururdo o si Bishop Gururdo, may mga itong ngalan ba? O si Bishop Magallanes. Ini sila may mga unang obispo sa Pilipinas. Ini sila. Di na sila kanang karsada Magallanes Street. Mga obispo na sa una. So muna sila hinungdan nga ang mga apostoles ni abot sa Pilipinas. Pinaagi ni ining maong obispo ng ibang orden. Maong mga obispo. So natuman ang misyon. Kunya kining misyon nagpadayon kaya ang mga obispo doon na gihapoy authority hangtod karon. Umingon sila nga doon ay indulhensya madawat ining dapita. Mahitabo gina. Doon ay indulhensya nga madawat kung imo ning buhaton, mahitabo gina. Napaydugang akong ihatag ninyo. Tibaw ba mo nga kung mubasa mo Biblia? 15 minutes lang a day. Doon na siya ay partial indulgence. Nakabasa pa ka, nakakaton pa ka, nakaampo pa ka, nakadawat pa kang indulhensya. San ka pa? Sakay na. Sana tanda na kung package na. So, basa kag Bible 15 minutes a day. Nya lisod man siya kung imo siyang pangitaan og oras, lisod. Ayaw pangitaig oras. Himuig yun. Kay kanang pangitaon man, I will find time for it. Adi gina kita nang gracious time gyud. Mo schedule gini mo. Yang teknik yan imong buhaton. Mura na siya kanang nikaon ka ba? Posible tingay sa adlaw di ka mukaon, no? Mukaon mi sa kadlaw? Namang ginay Bible app ning atong cellphone, ako naman ni Bible app ako Ako na nang gi-offline. Sa di pa ka mukaon, magbasa ka og 1 to 3 chapters. Dali ra kay na, mga 5 minutes. 5 minutes sa buntag before ka mahaw. 3 chapters. 5 minutes ini kaudto, 3 chapters. 5 minutes kahapon, 15 minutes a day. Kawa sa kag Bible 15 minutes a day. Nya nakasiguro day ka nga buhi pa ka ugma. Basta di ta kamanta karong gabi, at least nakabasa tag Bible na ta indulgence nakuha. Nya naggrocery pa ka dito sa Tubangan Blessed Sacrament. Nagsigip ka grocery sa asa ka naglakaw. Aparte naghahanan na itong agianan sa grasya. Ang Ginoo grabe kaabunda ang grasya nga iyang gihatag na to. O kanang maong kaabunda na hitabo, na matuod, na dangat, na experience na to, pinaagi sa kaning grasya nga gitawag og indulhensya. Ingon ana ka importante, ingon ana ka valuable kining maong grasya. Ngatog yung i-avail. Unya, di lang takotob, salamat kay inyong makugihon nga pagpaminaw. Hinaot nga napupo ang atong mga ngipon. Manindog ta kay anap na yung pangutana? Murag ang atong pangutana ni ron kanus am ta manguli ani. Ano itong pangutana? Ikaw Brad. Indonesia, okay. Very good question. Tanang action, inani kanindot ang simbahan? Halos tanang action nato isip Katoliko nga mga maayo, doon na siya katumbas nga indulhensya. Pero lagi, di mo na nimo ma-avail kung di nimo apilon sa mga intensyon. I-apil mo sa mga intensyon. Labi nag-serve ka sa parokya.
Daghan kay mga partial indulgences diya. Wa ko katimaan sa tanang mga levels naman ay mga tuigon. Nay oras, ana, example, manguros ka, holy water imong ipanguros. Yan akong tuyo ani maka-avail ko sa indulgence. Nina ko sa state of grace ha. Nguros ko holy water. Intention ako mo-avail sa indulgence. O natoy at least mga 1 hour nga remission sa purgatory. Makuha 1 hour akong purgatory. So, nag-serve pag yun kas parokya. Pati naghanang indulgence madawat. Ang altar server, tanang aksyon niya. Ang lay minister, daghan kay indulhensya. Yung anak ka, abunda sa grasya ang simbahan. Wata malipay yan. Pagpaka na itong Ginoo. Abunda kayo. Ngayon sa Ginoo, I have come in abundance. Pero karon sa kalibutan, marag usan na malay abunda itong nailhan. Si Boy Abunda. Di joke. Boy Abunda. So, okay na Brad? So, mura manig ko ang indulhensya ko. Dali rin ni madawat. Dali rin yun ang access ani. So, malipay ta anak. Kaya dali rin access niya. Di po na ito makita ang resulta. Hindi ito mahambugiro. So, manindog ta. Kaya mag-ampo ta. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nga naas sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ng imong pagbuot din sa yuta. Maingon sa langit. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maayong gabi na itong tanan, mga kaigsuonan. Goodbye, Philippines.